This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Hello everyone! Today is probably the most special day in my life on television. That's why today I invited a very special friend who practically has brought me here. Since we started in 2010, I never thought this experience would last this long. After 4 years on your screen, we are coming to a stop. I'm your business evangelist, Lloyd Luna. This is your final creative business. Live from the Global News Network studio in the Philippines, here's your business evangelist and host, Lloyd Luna. So many reasons to smile and celebrate. Pocholo Gonzalez is known as Voice Master of the Philippines. I am very pleased to welcome him in the studio right now, Mr. Pocholo Gonzalez. Hey, my friend, what happened to your eyes? Wala lang, bagong Kinda style lang, bagong style. Summer kasi. Yes, How are things going, sir? magandang lalaki ka, Lloyd Luna. I as know. always. Oo. 4 years. Mm. When you brought me in on GNN. Yes, still remember that. Kasi yung mga panahon na yon, ako yung nagpo-produce ng Voice Exactly. of the Youth TV. At Diba? ikaw yung dapat Kilala. nandito sa pwesto ko. Oo nga. So Kaya tell me mas, something. mas pogi ka sa akin, kaya... No, I mean, everybody knows about it. I mean, they can see it. So don't mention it. Okay lang yun. Pero that was 4 years. Tapos, nasa business na tayo nun parehas. At na may creative voices ka na. Yes. Nag-start yung creative voices, 2000. 2005. Kasabay ng Lloyd Luna Communications din yan. Okay. And nasa business ka ng bosses. Ano yung industry na part yung business mo? Basta lahat ng naririnig mo sa media, mula commercial, mga like sa radyo, TV, computer games, animation, ay kinakailangan ng boses. Na-imagine mo na ba yung TV at radyo na walang boses? Well, Ayan. Oh, is that it? imagine mo yung, like yung kanina, di ba, bago magsimula yung programang ito, sabi, ang programang ito ay rated PG. Patnubay ng magulang. Ay, walang teng-teng, wala na. Oh, so ganun ka-importante. Napaka-importante ng negosyo. Kasi alam mo, yung kagandahan, voiceover are also known as voice of God. Why? Because we are the one telling you what to buy, what to do, what to eat, what to wear. Pag sinabi mong toothpaste, what's the first thing that comes to your mind? I don't know. O basta may nagsasabi sa'yo ng #1 brand recommended by dentist. Yung brand na yon, Okay. yung una mong maaalala. Wow. Di ba may... Is it Beam? #1 brand? Ewan po, hindi naman sa commercial dito. Pero anyway, yun nga, that's how important are the voiceover sa lahat. Like yung mga games ngayon, maglalaro ka ng computer game, wala nagsasabi ng Round 1, fight! You lose, di ba? Right. Parang ang boring-boring pag Exactly. Can you imagine kung gumagalaw lang sila, tapos wala, yung application mo, di ba? Parang Angry Birds. Walang nagsasabi, pangit na, wala, hindi siya sumikat. But you started early, 16 years old, nasa broadcast industry na ikaw. yeah. At age of 16, I became one of the youngest broadcaster ng isang radio station. So, paano mo nakuha yung opportunity na ganun? Nag-compete ako sa mahigit 10,000 na tao. Ayan. Isa ako sa naging champion doon sa isang voice acting competition. So, may starstruck na, may Pinoy Big Brother na nung mga panahon Wala na pa yun? kasi radyo lang yan eh. No, I mean, ganun kalaking impact na applications, like 10,000 kasi kasabay pumipila nun na. ang TV. Actually, dapat nasa ang TV ako. So, Napunta ako sa ang radyo. we know why. Alam na namin kung bakit. Boses ka na lang. No, hindi naman. I think your talent is mas fit doon sa doon sa Oo radyo. naman. Alam mo, nung bata ako mahilig akong makinig ng radyo. Kasi wala nga kaming TV. So every night, alas 8 ng gabi, matutulog sa probinsya kasi... Probinsya! I know, we know. Matutulog ka alas 8. Yung parang alas 7:30. 12 dito. 7 o'clock, huwag kakain, di ba? Ayan. Tapos, meron daw isang radio drama, ang title, Gabi ng Lagim. So pinapakinggan ko siya, sabi nung sa radyo, sabi,
Isang gabi ng lagim, si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Ha, Lolo Tasyo, naku, ginabi na tayo. Ay nako, Apoy, laro ka kasi ng laro. Yan tuloy, ginabi tayo. Ha, Lolo, may monster. Kakainin ko kayo. Humanda kayo sa akin. Ay nako, Apoy, takbo na tayo. Wow. Tuwa ako sa ganun. Tapos biglang, humanda ka sa akin. Ako si Kapitan Kangkong. Kapitan Kangkong. Biglang humanda ka sa akin, puno. Humanda ka. So maliban sa mga magulang mo, sino nga nagsabi sa'yo na para kang tanga? Na minun tayong na ginagaya mo. Bukod sa'yo, alam mo, di ba, hindi nga totoo yan. Sinong matinong tao Actually, hindi nga, wala nga nagsabi yan. Natutuwa kasi sila. Okay. So ako lang. So first time. I think everybody agrees. Yun, natuwa nga si Kuya eh. Yeah, exactly. Pero ginagawa mo na yun dati pa, so may gusto mo nang gawin yan. Hindi, kasi nga napapakinggan mo lang, ginagaya mo. Parang kanta, di ba? Pero narinig kang kanta, gagayahin mo yung pagkanta. Right. So, nasa sa ulo mo yung lyrics. Pero hindi siya yung parang on purpose na yun yung gusto mong maging or mangyari pag... Hindi naman. So, Siyempre. Wala. Nung nasa school ako, naggagaya ako ng mga sila, Kiko Maching, nung araw, nung Batibot. Panahon mo yun, di ba? I don't know. When was Yung nagagaya ko, sabi, magandang araw, Ate Shena. Ako nga pala si Kiko Maching. Uy, ako nga pala si Pong Pago. Interesting. Uy, anong ginagawa mo, Pong? Yan, ginagaya ko yung mga... Kahit sa Sesame Street eh. I'm the great Count Dracula. One beautiful girl. Uy, namatay na yung nagboses yan, di ba? Malay ko, hindi mo kilala yun. Oo, namatay na. Namatay na. Pero, basta yun, nakakatuwa kasi na boses, hanggang na-develop yung voice acting skill ko. Until nung nag-college ako sa UP, yun nga, na-realize ko, hindi ko kailangan gumraduate na kagad para magawa yung gusto kong gawin. So, first year pa lang, pinasok ko na yung industriya. So, paano ka nakapasok sa industriya? Ayun nga, nag-champion sa isang voice acting. Saglit, ang alam ko, base sa ating magagaling na researchers, which is ako din yan, nagtinda ka ng security gadget. Ano yun? Nauna yung voice acting. Nauna yung voice acting. Kasi yung pagtitinda ko ng security system, after ko ng graduation yun, naghanap ako ng trabaho. Akalain mo UP graduate, magtitinda ka ng security system. Tatlong araw lang, pinasaulo pa, sabi ko, binalik ko. Binagbayad pa akong 300, ayun, lugi. Okay. Pero sabi ko, alam mo, ang kagandahan kasi, we have this kind of talent and skills na hindi pangkaraniwan at hindi para sa lahat. So, ang kagandahan, kapag, halimbawa, gumawa ka ng commercial, imagine mo, pwede mo nang sahuri ng isang commercial mo ang sahod ng isang manager. Okay. O kaya, 30 days ka nagbebenta ng security camera, something. So sabi ko, balik na ako doon kasi syempre, tinry ko lang naman maghanap ng trabaho. Eventually, na-realize ko, pwede ko palang gawing business yung talent na yon, which is, doon nga, after how many years ng experience, tinayo natin yung Creative Voices Productions. Right. At under nun, yung Philippine Center for Voice Acting, na kung saan, I can claim na halos lahat ng mga bagong dubber sa buong Pilipinas, doon sa school na yan ang galing. At karamihan, mga DJ din. Wow, as if I don't know that. Oo. Para magkaisang opisina lang tayo. Di ba? But you are probably teaching yung pinakamataas na profession na alam ko, and you are teaching. So, nagtuturo we're teaching ka sa... the teachers. Di ba, lagi naman tayo magkasama sa mga talks. Kapag may mga teachers na nangangailangan din ng... Meron akong program, Voice Acting for Effective Teaching. So, para hindi sila sigaw ng sigaw, no? Hindi, tsaka yung mga bata kasi, 6 seconds attention span lang yan, yung mga Generation Z. So, halimbawa... Sino mas mahaba? Yung generation natin or just generation nila? Siyempre, takot tayo eh. So, mga 10 seconds tayo? Hindi naman, mga 1 minute. 1 minute. Ngayon, 6 seconds na lang sila. Pag di mo and sila then you lose nakuha, them. hindi yan makikinig. So, halimbawa, you talk about stories. Kumari, si Rizal. Sabi mo, mga bata, alam nyo ba na si Dr. Jose Rizal, nung 10 years old siya, sabi niya sa ate niya, Ate, alam mo ba, itatayo report ako sa bawat sulok ng Pilipinas. Tapos sabi ni Rizal, nung ate niya, ay nako, Pepe, naluloko ka na ba? Parang itatayo report mo, 10 taong gulang ka pala. Basta ate, itatayo report ako sa bawat sulok ng Pilipinas. Imagine mo kung ano yung attention na makakuha ng mga bata. So it's about parang may imagine ng mga tao kung ano talaga yung nangyari. Kasi using the voice acting. Part kasi yan ng kumbaga, pang attention getting mo sa mga bata. Tsaka,
teaching is storytelling. So, di ba? Ang hirap magturo kung hindi rin nakikinig sa mga bata kasi wala kang prosody na tinatawag, yung up and down ng style mo. So hindi pa pwede hindi maging effective kung walang mga ganyang klase ng strategies. Hindi naman, may mga teacher naman na mga talagang magagaling. Pero mas madadagdagan yung kanyang skill, tsaka mas matcha-challenge yung teacher na gawin yun. Di ba? At natututunan yan. Hindi siya teacher na pinanganak na may ganyan ng skill, di ba? Oo, hindi. Tsaka papag-aralan. Wala namang, kahit sa broadcasting, walang voice acting. Sa broadcasting na courses, walang voice acting. Oh, talaga? Subject. Wala. May radio drama, pero hindi tinuturo ang art ng voice acting. Hindi ko kasi alam Hindi ako nag-voice. Hindi ako Tsaka, nag-broadcast. Yung mga teachers kasi araw-araw nila ginagamit yan, boses nila. Mamaya nga makakasama natin yung isa sa pinakamagaling na voice care teacher. Tinuturuan niya paano take good care ng voices yung mga teacher na halos 100% nagkaroon ng vocal problem. Yeah. Di ba nanay mo? Teacher. Nung nag-start yung mom ko sa pagtuturo, alto yung boses niya. Alto. Nung nag-retire siya, naging soprano. Kasi sa sobrang kukulit ng mga bata, yung alto, naging soprano. But, tama sa profession ng pagbebenta, you speak. Sa profession ng paglilid, pagmamanage, you speak. Lahat naman Itong broadcast. Right, exactly. Kaya maraming mga broadcaster, pangit ng boses Oh my God. Diba? Kasama ko doon? Hindi ko alam. Hindi natin alam. Huwag nating sabihin. Kasi natututuhan yan. Kasi always remember, the voice is not just a gift, it's a choice. Oh. Ay, paano kung ganyan yung boses ko, ha? Kayo'y nanonood sa creative business, nangano kayo paano kung dating presidente yung nanonood, halimbawa sa FBR? Wala pa sa Paul, mabuhay kayo nanonood sa creative business. Paano kung sa ERAP yung nag-host nito? Ganito. Alam nyo, kayo nanonood ng creative business with ERAP. Di ba? Paano ko si Mark Logan yung nag-host ito? Mas maging masaya ba? Pwede rin yung, magandang araw sa inyo. Kayo nanonood ang creative business ni Mark Logan. Kung medyo gawin nating medyo may pagkapulis. Halimbawa sino tong si Gasa Belgas. Ayan. Magandang araw sa inyo. Kayo ay nanonood ng creative business ni Gas Agabel. Halimbawa, medyo pang matalino yung show. So, si Kuya Kim, halimbawa yung Magandang araw sa inyo. Ako po si Kuya Kim. Kayo nanonood sa creative business. Di ba? Pwede, di ba? It's a choice. You choose the voice that comes out from your mouth. Since gusto kong maging king of talk, showbiz. Create your own identity. Halimbawa, si Kuya Boy, ang nandito. Diba? Creative business. Siya nag-host. Lumipat siya galing sa bottom line papunta ng creative business. Eksklusibo, susunod, abangan, creative business. Nagsasawa na. Goodbye na. Right. Diba? Okay. Interesting. Diba? Interesting. Pwede naman Kung, diba? Eksklusibo dito sa creative business. Ang huling pahayag. Ang huling paalam ni Lloyd Luna. You're stealing the show. Yeah, I know. I'm getting there. Imagine mo kung ako yung nag-host ng creative di maraming host yung creative business. Pwede rin. Paiba-iba. Hindi sila magsasawa. Pero yun nga kagandahan. And at least after almost 5 years na ginawa mo, Lloyd, marami nang natulungan at mga na-inspire, na-motivate ng mga tao at mga na-guest natin dito sa show natin na talagang masasabi natin, natulungan din natin. Yung mga nag-guest sa'yo, nagkaroon ng show dito sa GNN. Exactly. Di ba? Tapos yung iba, lumago yung business, di ba? Oo nga, dahil yung iba sa'yo. nagsara, no? Oo, tama. Yung iba, wala na, patay na rin. Pagka-guest kinabukasan, nag-close. Yeah, but I mean, interesting. This is a ride. And, yeah. Good feeling. Tsaka yan tawag nga dyan, level up. Malay mo, sa ibang channel ka na mapanood. Hindi natin alam. Malay mo, mapunta ako sa GNN, after GNN. Sige po. So, magbabalik po ang creative business pagkaraan po ng ilang paalaala. Diyan lamang po kayo.